ng Diyos, mababago ka na. You must, sabi niya nga, you will become a new creation. I am a new creation in Christ Jesus through faith. Amen po tayo. Ibig sabihin po, kung ano ka noon dati, mababago ka na ngayon. Hindi yung ibig mo kagabi, nag-uusap lang po kami. Ang tanong ni Ate Chris, lahat ba, kahit na yung mga hindi nakipag-isa kay Kristo, ay matatawag na kawangis ng Diyos? Alam nyo, mahalaga na alamin natin ang salita ng Panginoon. Dito sinasabi ng Bible, if anyone is in Christ, he is a new creation. Amen po tayo. So anong sabi? If anyone is in Christ, kung ang sino mang na kay Kristo lamang, ay siya. Ay siya po'y bagong nilalang na. Bagong nilalang. Hindi yung panlabas. Hindi ito. Kasi kung si Joseph pa rin. Pero ibig sabihin, yung nabago sa kanya, ay yung espiritu niya at nag-reflect sa kanyang panlabas na kaanyuan. Amen po ba? Pero ang lahat ng wala pa kay Kristo, walang pananampalataya sa Panginoon, hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili sa mamagitan ng ating lakas, ng kakayahan natin, o ng kapangyarihan natin. Wala tayong magagawa. Dahil kay Kristo, kaya tayo ay nababago. At tayo ay binabago habang dumaraan, lumilipas ang panahon. Amen po tayo doon. Kaya nga, mga kapatid, hayaan natin na ang Lord ang patuloy na kumilos sa buhay natin. Huwag natin pilitin na magbago. Hayaan natin ng Panginoon, by the power of the Holy Spirit that is living within us, siya po ang magpapabago sa atin. May power ang ating Diyos sa pamagitan ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit na tinanggap na natin, nasa puso na natin. Nananahan na siya rito, at siya ngayon ang nagko-convince about isa sa atin. Siya ngayon ay nag-guide kung ano ang dapat natin gawin upang tayo ay makapamuhay ng isang buhay na kalugod-lugod, kaaya-aya sa paningin ng ating buhay na Diyos. At yun ang layunin ng Panginoon sa atin. Amen? Amen! Amen. So, now we are a new creation. 5:17 ng 2 Corinthians. Yan po ang tinutukoy niya. So, bilang mga anak ng Diyos, mamuhay tayo bilang mga anak na ng Diyos. Walang anak ng Diyos na namumuhay ng patuloy sa kadiliman. Sabi nga po, dati, nasa kadiliman tayo. Nasa kaharian tayo ng kadiliman. Nasa kaharian tayo ng kaaway o ni Satanas. Pero ngayon, na tayo naging born again na, kinonfess natin ito, naging anak na tayo ng Diyos. Sabi ko kanina, we are called, or we are chosen people, we are chosen generation, we are a chosen son of God, or daughter of God. Basahin kaya natin ito doon sa unang Pedro. Sige, para malinaw po baka akala nyo, gawa-gawa ko lang po yung sinishare ko. Sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9. Sige po, basahin po natin. 9 and 10. Sige, sa version nyo muna, kasi yung version ko ay NIV. So, tingnan natin yung nilalaman ng inyong version. Sige, basahin po. Kapag kayo nag-aaring nila, mga sacerdote ng hari, nabaslangan na talaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos o pamamunan niya at pataya sa mga kahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kadadalalang ng kaliwanagan. Dati kayo ay hindi bayang Diyos. Ngunit ngayon, kayo'y bayang isipan niya. Noon, sinasaktan kayo ng habag. Ngunit kayo ay sumasayo ang kanyang awa. Okay. So, malinaw. Ano po? Ulitin ko po sa aking version. Unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9 at 10. Sabi niya, datapwat, kayo ay isang lahing inirang, mga
saserdote ng Diyos, ay ng hari, isang bansang banal na nakatalaga sa Diyos. Ito, take note po, tinawag niya kayo, sa inyo po pinili, no? Tinawag niya kayo mula sa kadiliman tungo sa kahangahangang liwanag upang ipahayag ang mga pagpupuri sa Kanya. So, walang ibang magpapahayag ng pagpupuri at kaluwalhatian ng Diyos, kundi ang bayang niyang hinirang o yung Kanyang mga anak na tinawag.